Tayo'y tinawag ng Diyos upang magnigning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Sabado ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon. At mula ngayon, isang linggo na lang ay papasok na tayo sa panibagong taon sa liturhiya ng ating pong simbahan, ang ating pagdiriwang ng mga sakramento. Atin po munang balikan ang mga mensahe na ipinagkaloob sa atin sa bawat araw at nawa kahit papano ay may matandaan tayo na atin pong paghuhugutan sa mga panahon na kailangan natin ng gabay. Nung Lunes, ang sabi sa atin ni Jesus, hindi mawawala ang kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit, nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. So, yung struggle natin, hindi mawawala. No? Araw-araw, nandiyan yan. So, hindi mawawala kahit kailan ang sanhi ng pagkakasala. Pero tiyakin natin na hindi tayo ang pagmumulan nito. Nung Martes, ang sabi naman sa atin ni Jesus, "Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin." Nung Miyerkules, ang sinabi naman sa atin ni Jesus, ito'y tungkol doon sa pagpapagaling niya sa 10 ketongin na humiling sa kanya na sila ay kahabagan. Pero isa lang ang bumalik. Kaya sabi niya, hindi ba 10 ang gumaling? Bakit isa lang o nasaan ang 9? Isa lang ang nagbalik para magpuri
at magpasalamat sa Diyos. Noong Huwebes, ang sabi naman sa atin, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. Kahapon, Biyernes, ang sabi sa atin, ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. At ngayon, ang sinasabi sa atin ni Jesus, kung paanong gumamit siya ng isang talinghaga para ipaunawa sa mga tao na hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, hindi tayo dapat panghinaan. Ang sinasabi sa atin ngayon, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Maganda po na mapaalalahanan tayo na hindi pwedeng agad-agad. Sa mga magulang, kayo po mas makakaunawa nito na hindi agad na pag humingi ang anak ninyo, bigay agad. Kailangan muna natin matutong maghintay, yung patience natin. Kailangan din munang mapagnilayan natin kung ito bang ating hinihingi ay gusto lang natin, ito ba talaga ay kailangan natin. Kailangan mayroong ganong proseso din. Pero sabi nga ni Jesus, huwag ka lang tumigil. Kasi kung talagang gusto mo, magpupursige ka. Kung talagang ito ay nararapat, ibibigay sa iyo ng Diyos. Kasi yung minsan yung dasal natin, bunga din ng bugso ng damdamin na hindi pa natin talaga tuluyang idinadaan sa dasal. Marami tayong hinihingi, marami tayong hiniling na nung makuha natin, parang na-realize natin, hindi naman pala talaga importante. Pero kung ano man po, yung mga hinihiling natin sa Diyos, kagalingan, sa mga may sakit, sana gumaling ka na, o kung sino man, o kaya may pinagdarasal tayong tao, huwag ka lang tumigil sa pagdarasal. Isang araw, matutupad din, ipagkakaloob din ang inihiling mo, ang inihiling natin. Muli, gaya ng sabi ni Jesus, huwag tayong panghinaan o huwag tayong manghinawa na magdasal. Amen?